At si Ana ay nanalangin sa Panginoon ng buong paghihinapis ng kaluluwa at tumangis na mainam. At siya'y nanata ng isang panata at nagsabi, "O Panginoon ng mga hukbo, kung tunay na iyong lilingunin ang pagkapighati ng iyong lingkod, at aalalahanin mo kundi iyong pagkakalooban ang iyong lingkod ng anak na lalaki, ay aking ang ibibigay sa Panginoon sa lahat ng kaarawan ng kaniyang buhay." At nangyari nang sumapit ang panahon na si Ana ay naglihi at nanganak ng isang lalaki, at tinawag ang pangalan niya na Samuel, na sinasabi, sapagkat aking hiningi siya sa Panginoon. Dahil sa batang ito ako nanalangin, at ipinagkaloob sa akin ng Panginoon ang aking hiling na aking hiningi sa Kanya, kaya't aking ipinagkakaloob naman sa Panginoon habang siya'y nabubuhay. At siya ay sumamba sa Panginoon doon. At si Ana ay nanalangin at nagsabi, "Nagagalak ang aking puso sa Panginoon, sapagkat ako'y nagagalak sa iyong pagliligtas. Walang banal na gaya ng Panginoon, sapagkat walang iba liban sa iyo. Ni may bato manggaya ng aming Diyos, ang Panginoon ang huhukom sa mga wakas ng lupa." Kanyang ibinabango ng dukha mula sa alabok, kaniyang itinataas ang mapagkailangan mula sa dumihan, upang sila'y palukluking kasama ng mga prinsipe, at magmana ng luklukan ng kaluwalhatian. Sapagkat ang mga haligi ng lupa ay sa Panginoon, Kanyang iingatan ng mga paa ng Kanyang mga banal. At si Ana ay nanalangin at nagsabi, "Nagagalak ang aking puso sa Panginoon, sapagkat ako'y nagagalak sa iyong pagliligtas. Walang banal na gaya ng
Kanya ay iyong sasabihin, magsalita ka, Panginoon, sapagkat tinirinig ng iyong lingkod. At ang Panginoon ay naparoon at tumawag Samuel. Nang magkagayoy, sinabi ni Samuel, Magsalita ka, sapagkat tinirinig ng iyong lingkod. At si Samuel ay lumalaki, at ang Panginoon ay sumasa kaniya. magsalita ka, Panginoon, sapagkat tinirinig ng iyong lingkod. Kinuha nga ng mga Filisteo ang kaban ng Diyos at ipinasok sa bahay ni Dagon. At nang bumangong maaga ang mga taga-Asdod, nang kinaumagahan, narito si Dagon ay buwal na nakasubaso sa lupa sa harap ng kaban ng Panginoon. At ang ulo ni Dagon at gayon din ang mga palad ng kanyang mga kamay ay putol. Ang katawan lamang ang naiwan sa kanya. At ang mga lalaki sa Chiri at Jeri may nagsipa roon at ininahon ng kaban ng Panginoon at dinala sa bahay ni Abinadab upang ingatan ang kaban ng Panginoon. At ang buong sangbahayan ng Israel ay tumaghoy sa Panginoon. At nagsalita si Samuel sa buong sangbahayan ng Israel na nagsasabi, kung kayo'y babalik sa Panginoon ng buo ninyong puso, sa Kanya lamang kayo maglingkod. Nang maggagayo'y kumuha si Samuel ng isang bato at inilagay sa pagitan ng Mispa at ng Sen, at tinawag ang pangalan niyaon na Ebenezer, na sinasabi, hanggang dito'y tinulungan tayo ng Panginoon. At ihanda ninyo ang inyong mga puso sa Panginoon, at sa Kanya lamang kayo maglingkod. At sila'y nagtitipon sa Mispa at nagsigib ng tubig at ibinuhos sa harap ng Panginoon. At nagsipagayuno ng araw na yaon at nangagsabi, kami ay nangagkasala laban sa Panginoon. At sinabi ng mga anak ni Israel kay Samuel, huwag kang tumigil ng kadadalangin sa Panginoon nating Diyos, nang dahil sa atin
At kumuha si Samuel ng isang korderong pasusuhin at inihandog sa Panginoon. At ang Panginoon ay sumagot sa kaniya. Nang magkagayoy, kumuha si Samuel ng isang bato at inilagay sa pagitan ng Mispa at ng Sen, at tinawag ang pangalan niyaon na Ebenezer, na sinasabi, hanggang dito'y tinulungan tayo ng Panginoon. At ihanda ninyo ang inyong mga puso sa Panginoon, at sa Kanya lamang kayo maglingkod. At samantalang si Samuel ay naghahandog ng handog na susunugin, ay lumapit ang mga Filisteo upang makipagbaka laban sa Israel. Ngunit ang Panginoon ay nagpakulog ng isang malakas na kulog ng araw na yaon, at nilito sila. Sa gayoy nagsisuko ang mga Filisteo, at ang kamay ng Panginoon ay laban sa Filisteo. Lahat ng mga araw ni Samuel, hanggang dito'y tinulungan tayo ng Panginoon. Tinipon ni Samuel ang bayan sa Panginoon sa Mispa, at sinabi niya sa mga anak ni Israel, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, iniyahon ko ang Israel mula sa Egipto, at pinapaging laya ko kayo sa kamay ng lahat ng pumighati sa inyo. Nang magkagayoy, kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at ibinuhos sa ulo ni Saul. At sinabi, hindi ba ang Panginoon ang nagpahid sa iyo ng langis upang maging prinsipe ka sa kanyang manang? At sinabi ni Samuel sa buong bayan, nakikita ba ninyo siya na pinili ng Panginoon? At ang buong bayan ay sumigaw at nagsabi, mabuhay ang hari. At sinaysay ni Samuel sa bayan ang paraan ng kaharian, at inilagay sa harap ng Panginoon. At yumaong kasama ni Saul ang hukbo, na ang kanilang mga kalooban ay kinilos ng Diyos. Sapagkat hindi pababayaan ng Panginoon ang kanyang bayan dahil sa kaniyang
dakilang pangalan, sapagkat kinalulugdan ng Panginoon na gawin kayong bayan niya. Matakot lamang kayo sa Panginoon at maglingkod kayo sa Kaniya sa katotohanan ng inyong buong puso. Dili-dilihin nga ninyo kung gaanong dakilang mga bagay ang Kaniyang ginawa sa inyo. At sinabi ni Samuel sa buong Israel, ngayon ay tumayo kayo upang aking maisaysay sa inyo sa harap ng Panginoon ang tungkol sa lahat na matuwid na gawa ng Panginoon na Kaniyang ginawa sa inyo at sa inyong mga magulang. At sinugo ng Panginoon si Jerubbaal at si Bedan at si Jefte at si Samuel, at pinapaging laya ko sa kamay ng inyong mga kaaway sa bawat dako, at kayo'y tumahang tiwasay, sapagkat hindi pababayaan ng Panginoon ang Kaniyang bayan dahil sa Kaniyang dakilang pangalan, sapagkat kinalulugdan ng Panginoon na gawin kayong bayan niya. Matakot lamang kayo sa Panginoon at maglingkod kayo sa Kaniya sa katotohanan ng inyong buong puso. Dili-dilihin nga ninyo kung gaanong dakilang mga bagay ang Kaniyang ginawa sa inyo. Sa kasaganang akin, malayo nawang sa akin na ako'y magkasala laban sa Panginoon. Sa paglilikat ng pananalangin dahil sa inyo, kundi tuturo ko sa inyo ang mabuti at matuwid na daan. Huwag kayong matakot, huwag kayong lumihis ng pagsunod sa Panginoon, kundi kayo'y maglingkod ng buong puso sa Panginoon. Matakot lamang kayo sa Panginoon at maglingkod kayo sa Kaniya sa katotohanan. At siya'y naghintay ng 7 araw, ayon sa takdang panahon na itinakda ni Samuel. Ngunit si Samuel ay hindi na paroon sa Gilgal, at ang bayan ay nangangangalat sa kanya. At sinabi ni Saul, dalhin dito sa akin ang handog na susunugin. At kanyang inihandog
ang handog na susunugin. At sinabi ni Samuel kay Saul, gumawa kang may kamangmangan. Hindi mo ginanap ang utos ng Panginoon mong Diyos. At sinabi ni Samuel kay Saul, Sinugo ako ng Panginoon upang pahiran kita ng langis na maging hari sa Israel. Ngayong ngay dinggin mo ang tinig ng mga salita ng Panginoon. Bakit nga hindi mo sinunod ang tinig ng Panginoon? Kundi ikaw ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon. At sinabi ni Saul, aking sinunod ang tinig ng Panginoon. At sinabi ni Samuel, anong kahulugan nga nitong iyak ng tupa sa aking pakinig? At sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga haing na gaya sa pagsunod ng tinig ng Panginoon. Narito ang pagsunod ay maigi kaysa hain, at ang pagdinig kaysa taba ng mga tupang lalaki, sapagkat ang panghihimagsik ay gaya ng kasalanan ng panghuhula. At sinabi ni Saul kay Samuel, ako'y nagkasala, sapagkat ako'y sumalangsang sa utos ng Panginoon at sa iyong mga salita. at sinabi ni Samuel, Sapagkat dahil sa iyong itinakuwil ang salita ng Panginoon, ay kanya namang itinakuwil ka. At ang lakas ng Israel naman ay hindi magbubulaan o magsisisi man. At sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain na gaya sa pagsunod ng tinig ng Panginoon. Narito ang pagsunod ay maigi kaysa hain, at ang pagdinig kaysa taba ng mga tupang lalaki, sapagkat ang panghihimagsik ay gaya ng kasalanan ng panghuhula. Bagaman ikaw ay maliit sa iyong sariling paningin, hindi ka ba ginawang pangulo sa mga lipi ng Israel? At pinahiran ka ng langis ng Panginoon na maging hari sa Israel. At sinugo ka ng Panginoon sa isang paglalakbay. Ngunit ngayon ay hindi matutuloy ang iyong kaharian. Ang Panginoon ay humanap para sa kanya ng isang lalaki ayon sa kanyang sariling puso. Ang pagsunod ay maigi kaysa hain, at ang pagdinig kaysa taba
lalaki. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, punuin mo ng langis ang iyong sungay, at ikaw ay yumaon. Susuguin kita kay Isay na Betlehemita, sapagkat ako'y naglaan sa kaniyang mga anak ng isang hari. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, Huwag mong tingnan ang kaniyang mukha o ang taas ng kaniyang kataasan, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao. sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Sinabi ni Samuel kay Isay, darito ba ang iyong lahat na anak? At kaniyang sinabi, natitira pa ang bunso, at narito siya'y nag-aalaga sa mga tupa. Nang magkagayo'y kinuha ni Samuel ang sungay ng langis, at pinahiran si David sa gitna ng kaniyang mga kapatid. At ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihang suma kay David mula sa araw na yaon. Nang magkagayo'y sinabi ni David sa Filisteo, ikaw ay naparirito sa akin na may tabak at may malaking sibat, At may kalasan, ngunit ako'y naparirito laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ng Diyos ng mga kawal ng Israel. Hindi nagliligtas ang Panginoon sa pamamagitan ng tabak o ng sibat, sapagkat ang pagbabakang ito ay sa Panginoon, at ibibigay niya kayo sa aming kamay. At sinabi ni David kay Saul, huwag mang lupaypay ang puso ng sino man dahil sa kanya. Ang iyong lingkod ay yayaon at makikipaglaban sa Filisteong ito. Ang Panginoon na nagligtas sa akin sa mga pangamot ng leon at sa pangamot ng oso, ay siyang magliligtas sa akin sa kamay ng Filisteong ito. At sinabi ni Saul kay David, yumaon ka at ang Panginoon ay sa iyo.
si David ng 5 makinis na bato mula sa batis at isinilid sa kanyang supot pastor, at ang kanyang panghilagpos ay nasa kanyang kamay, at siya'y lumapit sa Filisteo. at isinuot ni David ang kanyang kamay sa kaniyang supot, at kumuha roon ng isang bato at tinihilagpos at tinamaan ng Filisteo sa kanyang noo. Sa gayoy nanaig si David sa Filisteo, ngunit walang tabak sa kamay ni David. Ang pagbabaka ay sa Panginoon, at ibibigay niya kayo sa aming kamay. At nangyari na ang kaluluwa ni Jonathan ay nalakip sa kaluluwa ni David, at minahal ni Jonathan siya na gaya ng kaniyang sariling kaluluwa. Nang magkagayoy si Jonathan at si David, ay nagtibay ng isang tipan, sapagkat minahal niya siya na gaya ng kaniyang sariling kaluluwa. At hinubad ni Jonathan ang kaniyang balabal na nakasuot sa kaniya, at ibinigay kay David. At napakabait si David sa lahat ng kanyang kilos, at ang Panginoon ay sumasa kaniya. At sinabi ni David kay Jonathan, anong aking ginawa? Anong aking kasalanan sa harap ng iyong ama? At sinabi ni Jonathan kay David, anumang adhikain ng iyong kaluluwa ay aking gagawin dahil sa iyo, at sila'y kapwa lumabas sa parang. At sinabi ni Jonathan kay David, ang Panginoon ng Diyos ng Israel maging saksi, at ang Panginoon ay sumaiyo, nawa na gaya ng siya'y nasa aking ama. At tungkol sa usap na ating pinagsalitaan, narito ang Panginoon ay nasa gitna natin magpakailanman. At sa gitna ng aking binhi at ng iyong binhi. At sinabi ni David, pag maganda ang loob mo, ang iyong lingkod, sapagkat iyong dinala ang iyong lingkod sa
sa isang tipan ng Panginoon sa iyo. At sinabi ni Jonathan, malayo nawa sa iyo. kung matalastas ko ng kasamaan ay ipinasiya, Hindi ko ba sasaysayin sa iyo? at pinasumpa uli ni Jonathan si David dahil sa pag-ibig niya sa kaniya. At sinabi ni Jonathan kay David, ang Panginoon ng Diyos ng Israel maging saksi, at ang Panginoon ay sumaiyo, nawa na kaya ng siya'y nasa aking ama. At tungkol sa usap na ating pinagsalitaan, narito ang Panginoon ay nasa gitna natin magpakailanman. At sa gitna ng aking binhi at ng iyong binhi. At si David ay tumindig At sumubsob sa lupa, at yumukod na makaitlo, at sila'y naghalikan. at tumiyak kapwa hanggang si David ay humigit. At sinabi ni Jonathan kay David, Yumaon kang payapa. yamang tayo'y kapwa, sumumpa sa pangalan ng Panginoon na nagsasabi, ang Panginoon ay lalagay sa gitna natin magpakailanman. Ang Panginoon ay nasa gitna natin magpakailanman. Kaya't sumangguni si David sa Panginoon na nagsasabi, yayaon ba ko at aking sasaktan ang mga Filisteong ito? At sinabi ng Panginoon kay David, yumaon ka at iligtas mo ang Keilah. At si Jonathan na anak ni Saul ay naparoon kay David sa gubat, at pinagtibay ang kaniyang kamay sa Diyos. At sinabi niya sa kanya, huwag kang matakot, sapagkat hindi ka masusumpungan ng kamay ni Saul na aking ama, at ikaw ay magiging hari sa Israel. At silang dalawa ay nagtipanan sa harap ng Panginoon. At si David ay umahon at tumahan sa mga katibayan ng Engedi. Huwag itulot ng Panginoon na aking
ang aking kamay laban sa kanya. Yamang siyang pinahiran ng langis ng Panginoon, hatulan tayo ng Panginoon. At ipanghiganti ako ng Panginoon sa iyo. Ngunit ikaw ay hindi ko pagbubuhatan ng kamay. Maging hukom nga ang Panginoon at hatulan tayo, at iligtas ako sa iyong kamay. At sinabi ni David kay Saul, nakita ngayon ng iyong mga mata kung paanong ibinigay ka ng Panginoon sa aking kamay sa yungib. At sinabi sa akin ng iba na patayin kita, ngunit hindi kita inano. At aking sinabi, hindi ko iuunat ang aking kamay laban sa aking Panginoon, sapagkat siya ang pinahiran ng langis ng Panginoon. Huwag itulot ng Panginoon na aking iunat ang aking kamay laban sa Kanya. Yamang siyang pinahiran ng langis ng Panginoon, hatulan tayo ng Panginoon. At ipanghiganti ako ng Panginoon sa iyo. Ngunit ikaw ay hindi ko pagbubuhatan ng kamay. Maging hukom nga ang Panginoon at hatulan tayo, at iligtas ako sa iyong kamay. At sinabi ni Saul, ito ba ang iyong tinig, anak kong David? At inilakas ni Saul ang kanyang tinig at umiyak. Ikaw ay lalong matuwid kaysa akin, sapagkat ikaw ay gumanti sa akin ng mabuti. Samantalang ikaw ay aking ginantihan ng kasamaan. At ngayon narito, talastas ko na, ikaw ay tunay na magiging hari. Maging hukom nga ang Panginoon at iligtas ako sa iyong kamay. Naparoon si David sa dakong kinahahantungan ni Saul. At si Saul ay nakatulog, nadala ang kaniyang sibat na nakasaksak sa lupa sa kaniyang ulunan. Nang magkagayoy, sinabi ni Abisai kay David, ibinigay ng Diyos ang iyong kaaway sa iyong kamay sa araw na ito. At sinabi ni David, huwag mong patayin siya.
At sinabi ni David, sinong mag-uunat ng kaniyang kamay laban sa pinahiran ng langis ng Panginoon at mawawalan ng sala? Buhay ang Panginoon ay siyang sasakit sa kaniya. Huwag itulot ng Panginoon na aking iunat ang aking kamay laban sa pinahiran ng langis ng Panginoon. At kinuha ni David ang sibat at ang banga ng tubig sa ulunan ni Saul at sila'y umalis. At gagantihin ng Panginoon ang bawat tao sa kaniyang katuwiran at sa kaniyang pagtatapat. Sapagkat ibinigay ka ng Panginoon sa aking kamay ngayon, at hindi ko iniunat ang aking kamay laban sa pinahiran ng langis ng Panginoon. At maging gayon nawang mahalagang mainam ang aking buhay sa paningin ng Panginoon, at iligtas niya nawa ako sa madlang kapighatian. At nangyari nang si David at ang kanyang mga lalaki ay dumating sa Siklag. Narito sinunog ng apoy at ang kanilang mga asawa at mga anak ay pinagdadalang bihag. At nagdalamhating totoo si David, ngunit si David ay nagpakatibay sa Panginoon niyang Diyos. At sumangguni si David sa Panginoon na nagsasabi, kung aking habulin ang pulutong na ito, aabutan ko ba sila? At sa kanyang pagtatapat, sapagkat ibinigay ka ng Panginoon sa aking kamay ngayon, at hindi ko iniunat ang aking kamay laban sa pinahiran ng langis ng Panginoon. At maging gayon nawang mahalagang mainam ang aking buhay sa paningin ng Panginoon. At iligtas niya nawa ako sa madlang kapighatian. At sinagot siya ng Panginoon, iyong habulin, sapagkat tunay na iyong aabutan, at walang pagsalang mababawi mo ang lahat. At binawi ni David ang lahat na nakuha ng mga Amalesita, at walang nagkulang sa kanila, kahit maliit o malaki man. Ibinalik na lahat ni David sa ibinigay sa atin ng Panginoon, na siyang nagadya sa atin. Nagpakatibay si David